Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino Romance. At ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comments, o di kaya share ang aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Salamat. Kabanata 2, Ang Titig sa Gabi. Mabagal, mainit, puno ng tensyon. May mga titig na mas matindi pa sa salita. At kapag ang mata ay nauhaw, katawan ang unang sumusunod. Tahimik na gabi, huni ng kuliglig, hampas ng alon mula sa malayo. San Vicente, Palawan. Bandang 9:00 ng gabi, si Samantha ay lumabas ng silid. Hindi siya makatulog. Ang lamig ng simoy ng hangin, pero mas malamig ang katahimikan sa loob ng kanyang kwarto. Nakasuot lang siya ng manipis na panloob at maikling shorts, habang may balabal sa balikat. Lumabas siya sa terrace para magpalamig o baka para makaramdam ng init. Sa di kalayuan, mula sa likod ng bahay, lumabas rin si Cardo, naka-short at sando lang, may hawak na tasa ng kape. Napansin niyang nandoon si Sam. Di ka makatulog, tanong ni Cardo habang palapit. Medyo po iba po ang katahimikan dito. Sanay ako sa ingay ng Maynila. Umupo si Cardo sa kahoy na bangko, tapat ni Sam. Tila natural ang espasyo sa pagitan nila, pero sa ilalim ng dilim, parang unti-unti itong nababawasan. Masasanay ka rin. Dito, ang gabi may sariling boses. Tahimik pero totoo. Tahimik silang nagkatinginan. Napansin ni Cardo ang malamlam na liwanag mula sa post na tumama sa mukha ni Sam. Makinis ang balat. Mapula ang labi. Basang-basang buhok, parang bagong ligo. Giniginaw ka, tanong niya. Medyo po, sagot ni Sam. Kaya tumayo si Cardo, pumasok saglit, at pagbalik ay may dalang kumot. Inilagay niya ito sa balikat ni Sam, pero sa pagbuka ng kumot, sumayad ang kamay ni Cardo sa balikat ng dalaga. Hindi siya umiwas. At hindi rin binitawan ni Cardo ang tingin. Tahimik. Tinitigan ni Sam si Cardo diretsyo sa mata. At sa panahong iyon, wala nang kumikilos sa paligid kundi silang dalawa. Dahan-dahang lumapit si Cardo. Hindi pa halik pero halos magdikit ang mukha nila. Hanggang sa bumuntong hininga si Sam at bahagyang umiwas. Cardo eh. Enan? Baka makita tayo ni Maam Lulu. Napangiti si Cardo at dahan-dahang umurong. Nga. Pero kung ako lang ang masusunod di. Naputol ang sinabi niya pero sapat na ang kanyang titig para sabihin hindi siya titigil. Sa gabing iyon, walang halik, walang haplos na lampas sa limitasyon, pero ang kanilang mga mata, matagal nang nagkasala. Kung nabitin ka sa kabanatang ito, huwag kalimutang I like ang video. I-comment kung naramdaman mo rin ang tensyon. At mag-subscribe para sa Kabanata 3, sa Silong ng Ulan, kung saan ang malamig na panahon ay magdadala ng unang tunay na haplos. Kung kayo ay may ibang karanasan mula sa kwentong pag-ibig, pwede niyong ibahagi sa aking channel, at gawan natin ng storya ang mga naudlot ninyong damdamin. Maraming salamat, sanay na gustuhan niyo ang aking kwento.